Okay, mga kaibigan. Yan po yung ating segment ngayon sa Alam Nyo Ba? Ang topic po na i-discuss natin, yung mga iba't ibang emosyon na pwedeng makahina sa organ natin. So ito medyo, alam ko may topic na akong ganito sa Alam Nyo Ba? Pero i-refresh natin para sa inyo ngayon. Pero may kulang, ano? Asan si Boss Vic? Nakita nyo? Walang kausap. Asan si Boss Vic? Ha? Kinuha na ng CR. Uy, yung mga nagsi-CR dito ha, lalo na yung 45 days. Kayo yung 45 days, di ba? Mag-ingat ho kayo dito sa CR dito. Dito kayo nagsi-CR. Ito mga to, dito eh. Dito, may multo dyan. Hindi, walang joke. Nag-CR ako dyan, kinilabutan ako. Meron talaga dyan. Oh, pagpasok ko, kinilabutan ako eh. May tayo, walang tao. Di ba nakakakilabot yung, lalo, may tayo, walang tao. Kinilabutan ako eh. Hoy, asa na ang ating partner? Okay na ba si partner? Wala pa? Okay. So ito po, ang iba't ibang emosyon na nararamdaman natin ay meron palang kaugnayan sa lahat ng organ natin. Ganon katalino ang pagkakalikha ng Panginoon sa katawan natin. Ang hirap ipaliwanag. Science ay hindi pa rin po kompleto. Science ay hindi pa rin po perpekto para maipaliwanag ang buong kumbaga, pangyayari sa human body. Only our Creator ang nakakaalam. May kaya. Ikaw ba si Judas? Anong Judas? Sino ka? Ano sinuka? Pinanganak ako, hindi ako sinuka. Sino ka? Ikaw si ako, Judas? Ako hindi, ako si Doc Atoy. Doc Atoy. Ikaw, sino ka? Ako si Leonidas. Leonidas? Uy, Spartans yun ah. Galing pa ako ng Sparta. Bakit ka na dalaw dito? Dahil Semana Santa. Kailangan mo raw ako at naririnig ko, Doc Atoy daw. Oh. Maraming tinutulungan. Amen. At ako'y nagpunta rito dahil meron akong karamdaman. Ikaw? Meron. Halata naman, maganda yung abs mo ah. Teka lang, ayusin ko lang. Harap ka doon. Medyo mababa yung dede mo ah. Yan ang pinunta ko dito. Kaming mga Sparta na 300. Tol, Ah, may sakit ka nga. yun nga ang pinunta ko dito. Nagsasag na yung dede mo. Huwag mong hawakan at namamagayan. What a pleasant. Yan ang pinunta ko. Sige. Ano? Meron ako sakit. Oo nga, ano nga sakit mo? Dito nga sa dede ko. Oo, kaya nga, ayusin natin. Stage side. Kaya kailangan ko ng tulong mo. Oo, sige, Dahil tutulungan kita. Pero kilala ka sa social bago media. kita tulungan sa kalusugan mo, total nandito ka na rin lang. At alam ko na ikaw bilang isang Sparta, patuloy din ang pagtulong. Tama? Oo. So tulungan mo muna ako sa pagpapaliwanag. Pero tulungan mo rin ako. Oo. Kailangan ko ng ipapako sa krus. Nang? Ipapako sa krus. Sige, meron ako i-refer mamaya. Kailangan. Ha? Sige. Palagay ko, sasangayon ka dito. Sige. Kilala mo ba yung Elmer? Kailangan ko yan. Pwede yan. Pwedeng. Sige. Okay. Sige, Parikoy. Ito ang topic natin. Sa Alam Nyo Ba para makinabang ang mga follower natin. Ako ba yan? Ikaw yan. Nakakilala sarili ko. Ay, laki pala ng dede ko. Okay. Ano ba ang topic natin? Sa Alam Nyo Ba? Ako tutulong kay Doc Atoy para ipaliwanag sa inyo ang different emotion that weakens internal organs. Yeah. Au! Au! Dali yung balbas ko, hindi ako nakapag-ahit. Ganda oh. Siyempre. Sige. Ako nga si Leonidas. Oh. Leonidas oh. Galing ano? Uy! Sige. Oh. Ang iba't ibang emosyon ng ating karamdaman ay may malaking epekto sa ating kalusugan na maaaring hindi alam ng marami. Yan. Kaya narito ang iba't ibang emosyon na araw-araw nating nararanasan at ang nagiging epekto nito sa ating kalusugan. Okay, pakinggan maigi. Kaya po namin ito itinapik ngayon
para at least ikaw mismo makontrol mo ang emotions mo para po maiwasan lalo pang masira, madamage, humina ang inyong organ. Katulad ng itinuturo natin sa Health Forum, isa sa mga factors kung bakit may sakit dahil may mahinang organ. So ayaw nating humina siya, palakasin dapat natin yan. So here are the emotions that we need to correct. Number 1. Fear o takot. Ha? Kami, mga Sparta, hindi kami takot. Tama. Putol ang kamay, Ha? hindi atakbo. Very good. Putol ang paa, hindi atakbo. Aha. Putol ang leeg, hindi atakbo. Oh. Putol ang ulo, atakbo at tulin. Anong ulo? Ulo o baba? Takot ka maputol. Oh, sige. Oh. Ang takot Ay nagtitrigger ng fight or flight. So, dalawa lang ang nagiging emosyon ng isang tao pag nakaramdam ng takot. Naiipit ka sa isang sitwasyon, pag natatakot ka, papasok ngayon yung lalaban ba ako o tatakbo ako? Fight or flight. So, yun yung fear, ha? Pagka nakaramdam ka, laban ba o tatakbo? Yun yung nagtitrigger, yung takot. Game. Dahil ito ay response na nakakaapekto sa adrenal glands, Okay. sa tibok ng puso, Okay. at sa pagtaas ng presyon ng dugo. Ito ay nagsisimula sa utak at kumakalat sa buong katawan. Okay, pakinggan ha. So, yung fight or flight, pag natakot tayo, ang mga naaapektuhan yan, adrenal gland. Ano yung adrenal gland? Ito yung organ dun sa gilid ng kidney. Okay? Yan ay isang organ na gumagawa ng hormone, adrenal gland. Number 2, puso. Naapektuhan ng puso niya. Kaya pag nararamdaman niyo natatakot kayo, napapansin natin para may palpitation. Bumibilis yung tibok niya. Pangatlo, tumataas yung presyon. Bakit tumataas yung presyon? Kasi nga, bumibilis yung tibok ng puso, yung daloy ng dugo, bumibilis din. Ayun. Okay? Pero lahat ng yan, nagsisimula sa utak dahil ang takot na nararamdaman mo, maaaring sa nakita mo, pasok kay utak, patay. Ngayon, yung mga organ ang medyo maapektuhan. Tuloy. Okay. Upang mabawasan ang masamang epekto nito, ay dapat matutong kalmahin ang sarili sa pamamagitan ng breathing exercise. O kaya sayawin nyo yung bago ngayon, baby, kalma. Kalma. Nais ko naman ay tatabihan ka. Kaling. Paano? Deep Ha? breathing. Deep breathing Ayan, exercise. tandaan, para maiwasan ng takot, maglagay tayo ng oxygen sa katawan. Nakukuha natin yan sa proper deep breathing. Marami tayong klase ng inhale, exhale, pero isa sa mga classic na naituro ko, para mas marami yung makuha mong oxygen, yung Haku, Japanese method. Ano yung Haku? Nakabuka yung bibig. So, mas marami yung hangin kaysa sa ilong lang, tas yung pag-exhale mo, kaya tinawag na Haku. So, excuse me. May alikabok. At ang tamang inhale, exhale, 4 seconds inhale, 8 seconds exhale. Dami nun. So, 1, 2, wala pa eh. Ulit. Inhale. ikaw. Tingnan ko kung makapag-inhale, exhale Sa amin, ka. ibang inhale, exhale. Paano sa inyo? Ahu! 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 Aray. Binabatukan mo ko. Talaga ba? Hindi. Gusto mong tahugin ko yan? Peace tayo, peace. High blood. Oh, okay, natakot ako. Natatakang kami. Oo, natatakot ako. Okay, game. Okay. Ilagay ang kamay sa tiyan at huminga ng dahan-dahan at malalim. Yan. Ito yung isa sa pinaka-effective na sinasabi namin breathing method. The other one is Haku. Ito, ilalagay ang kamay sa tiyan, tapos huminga ng malalim. Dahan-dahan naman. Yan. Tama yan. Okay yan. Yeah, boy ka pa ba? Nakatulog ka na. Okay, maaari din bigyan ng break ang sarili sa pamamagitan ng paglalakad-lakad, pag-inom ng tsaa na pangpakalma o pag-shower. Okay. Pinaka-the best kasi is get rid of that situation kung saan ka nakaramdam ng takot. Kung doon ka natakot, alis ka, lakad-lakad ka, okay, inom ka ng tsaa. The best is chamomile tea
or mag-shower ka. Ang tanong ni iba, Dok, ano ang maganda pag gaganyan may takot? Hot shower o cold shower? Kung ano yung pinaka-favorite mo, yun yung magpaparelax sa'yo. So, yan yung takot. Makaka-apekto ito sa adrenal gland, sa puso, blood pressure, at syempre sa ating utak. Number 2. Number 2, marami dito. Oh. Ang itong problemang ito. Worry or pag-aalala. Pag-aalala. Bakit? Napapahina ng sobrang pag-aalala ang tiyan Digestive dahil sa mga panahong ito ay naglalabas ng hormones at ibang-ibang chemical ang katawan na nakakaapekto sa balance ng bakterya na nasa loob ng tiyan. Kaya kung mapapansin nyo, ang mga taong nagwo-worry o pag-alala, yan po ay nawawalan halos ng ganang kumain. So, dahil ang kanyang katawan, ang kanyang tiyan, digestive system, ay nagpo-produce ng chemical para po masira siya. So, ang tendency, pag madalas mag-worry, tumataas yung acid. Tuloy. Ito rin ang nagiging simula ng pagkakaroon ng anxiety disorder. Yan. Dahil po, mataas ng acid mo, ano yun naman yung Tagalog ng anxiety? Pagkabagabag. Okay? So, yung acid mo, yun naman po ang magti-trigger, mag-triggering factor ng utak mo para mag-isip na. Okay? Nababagabag ka na. Next. Ang ilang sintomas ay pananakit ng tiyan, nausea, Ano yung nausea? pagduwal, Pagduwal-duwal. at iba pang gastrointestinal discomfort. Yan. Ngayon, so yan po ang nagagawa ng worry at pag-aalala, ha? Sa pool po dyan ang digestive organs nyo, digestive system. So, para ito ay ma-manage, ano ang dapat natin gawin? I-manage natin. Paano ako hindi mag-worry, Doc? Ito na. Go! Mag-practice ng ilang relaxation technique na gaya ng deep breathing. Number 1 talaga ang deep breathing dahil once pumasok ang oxygen, nare-relax kagad ang ating utak. Number 1 yon, kahit kailan, deep breathing. Sige, At next. pag-iwas sa ilang mapanganib na lifestyle habits na gaya ng sobrang pagkain, pag-inom ng alak na nakaka-trigger sa labis na pag-aalala. So, yung iba pala nag-aalala, ay wag na wag kayong magre-resort sa drinking. Kasi kung nagwo-worry ka, drinking will do more harm rather than help. Okay? So, hindi yon. Okay. Yun yung number 2. Una, takot o fear. Number 2, worry o pag-aalala. Number 3, anger o pagkagalit. Kapag madalas na nagagalit ang isang tao, ang liver o atay ay naglalabas ng maraming bile na nagiging dahilan ng acidity sa tiyan at nagre-resulta naman sa pananakit ng ulo. Ay, grabe. Yan na. Sige, tuloy. Isa pa sa maraming maaaring mangyayari kapag nagagalit ang isang tao ay nabablock ang energy ng liver na dahilan para tumaas ang init ng katawan papunta sa ulo na nagre-resulta na tinatawag na red face at bloodshot eyes. Kaya kung mapapansin nyo yung mga nagagalit, namumula siya, at mapapansin nyo yung mata parang nanlilisik na namumula na. Bakit? Kinakabusan ng supply si liver. No, pagka nagagalit tayo, humihina si liver. Si liver dapat ang gagawa ng, anong tawag doon? Siya yung gagawa ng bile dapat. Bile. Para saktong-sakto ang acid. Yes. Dahil hindi niya nagagawa yung tamang dami ng bile, tumataas yung acid nagbablock po siya ng tinatawag na energy papunta sa ulo. Yan. Kaya kinakabos ng blood supply yung ulo, namumula pati yung mata. Tuloy. Yan. Para maiwasan na magiging magalitin, ay dapat matutong i-express ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa ibang tao kung bakit ito nagagalit. Kailangan po natin, ang tawag po dyan, outlet. You need to have someone para lang po, just to express. Hindi para i-release mo yung galit sa kanya. Ang tawag doon, shock absorber. Hindi ganon. But to express, kailangan kasi maibulalas mo, mailabas mo lang. So you need some confidante para masabi mo, pare, gagalit ako. Sa tanong niya, tira, patayin natin. Yun. Di ba? Masama rin yun. So, pipili kayo ng tamang taong pagsasabihan. Kasi yung taong pagsasabihan mo, pwede rin po siyang magdulot ng kasamaan. Tama? Yung pinagsabihan mo, mas
mais ka. Yung pinagsabihan mo, mas mainit pa yung ulo sa'yo. Pare, nagagalit ako kay Elmer. Sabi mo, alika, patay na natin yan. Ha? So, hindi kanya natulungan. Lalo kayo napasama. So, ang pagsasabihan mo, someone you really trust na pwede kanyang pakalmahin. Yeah. Alright? Pero ulitin ko, Paano kailangan meron kang outlet. You need to release yung dahilan kung bakit ka nagalit. Huwag niyong kikimkimin dahil minsan, ang simpleng tampo pwedeng mauwi sa sama ng loob. Yung sama ng loob, mauuwi sa galit. Yung galit, pag tumagal, nagiging puot. Pag naging puot na yan, wala ka na makikitang maganda dun sa tao na pinagsimulan lang ay tampo. Alright? So, tampo pa lang, unahan nyo na. May tampo ka pa lang, open up. Open up. Okay? Sige, next. Pang-apat. Maaari din. Hindi, meron pa. Maaari ding isulat ang nararamdaman para mabawasan ang galit. Dapat ding alamin kung ano ang dahilan ng pagkagalit para masolusyonan ito Nang mas maaga. Okay? So, yun yung pangatlo, ha? Anger o pagkagalit. And last but not the least, number 4. Ito, maganda to. Go. Grief o kalungkutan. Grip. Yan po yung sinusuot namin. Meron ako niyan. Ako rin, meron ako. Brief to eh. Ay, grief. Grief. Kalungkutan. Okay. Ayon sa traditional medicine, ang lungs ay may Chinese. kaugnayan. Traditional Chinese. Ay, traditional Chinese medicine, ang lungs ay may kaugnayan Baga. sa kalungkutan. Ha? Baga? Kapag nakakaramdam ng lungkot ang isang tao, ay naapektuhan nito ang energy flow papunta sa lungs. Habang ang lungkot na hindi na ilalabas o itinatago ay maaaring magresulta ng swollen breathing. Shallow breathing. Mababaw na paghinga. Yun. At tensyon sa dibdib. Ang sobrang kalungkutan ay nagpapahina ng lungs at nagiging dahilan ng ilang respiratory issues na gaya ng pag-ubo at wheezing. Oh. Kaya mahalaga na mailabas ang kalungkutan sa maayos na pamaraan at kung kailangan ay humanap ng professional help para makatulong. Ihuli na natin yung professional health kasi ano yan eh, ang tinuturo natin, mga natural na kaya mo pang gawin on your own. So katulad din ito, pag may grief o kalungkutan, tandaan nyo, may history po ito, may pinagmulan po ito. So mas maganda talaga, meron kang masabihan. Ito ha, pakinggan nyo maigi, sana makatulong. Don't ever use social media to express lahat ng binanggit dito. Why? Because you are just opening up yourselves para sa mga sasabihin, opinion ng napakaraming tao na hindi mo naman kilala. It will never help any of you. Huwag niyong ilalabas ang buong sitwasyon mo sa social media. Ginawa niyong diary yan eh. Hindi ho. Kasi marami kayong hindi kilala at hindi kakilala pero pwedeng mag-comment ng kung ano-ano na sa loobin nila. Don't do that. It will really do harm. That's the reason why I don't have any personal social media account. Bakit? Di ba? For what? So, huwag mong gawing diary yan. Yung iba pag galit dyan sinasabi. So, nalaman ng buong mundo, uy, galit siya ano ah. Chismis siya. Alam mo ba bakit nagalit? Hindi. Wala akong social media. Okay. Wala rin. Ngayon. So, ulitin natin. Ano yung mga emosyon at anong organ na naapektuhan? Number 1, fear or takot. Andyan po ang adrenal gland, kidney, puso, at saka po ang ating utak. Sa takot yun. Number 2, worry or pag-aalala. Digestive system, ang ating colon. Okay. Number 3, anger o pagkagalit. Liver, na nagre-resulta sa pag-init din ng ulo. Oh. And number 4, Grief or kalungkutan. ay nakakasira naman po Sa ng ating lungs. baga. Nako. So mga kaibigan, nakita na ninyo, kung ano yung pinagmulan ng sakit nyo sa tinuro natin ng Health Forum, ito na yung mga emosyon na dapat nyong iwasan. Okay ba? May natutunan ba? Yes. Wala tayong kausap. Konti lang kasi sila. At yan ay natutunan nyo lang dito sa Alam Nyo Ba? Palakpakan naman. Alright. Nako.
Ang galing. Mahusay, Ha? mahusay ka talaga, Doc Atoy. Hindi po tayo yan. At tayo ay tagapagsalita lang. Galing. Di ba? Para lang mapaabot natin sa ating kapwa Pilipino na marami tayong pwedeng gawin para umayos yung kalusugan natin. At importante, maalagaan natin ang katawan dahil yan talaga ang puhunan. Itong Holy Week, siguro ang message ko lang is, mga kaibigan, if you don't have anything to do, have a rest. Take a rest. Wag yung iba kasi, ay, holiday. Rest. Ganito, punta tayo. Galing. Pagbalik galing holiday, mas pagod. Rest in So, peace. imbis, ha? Rest in peace. Hindi pa yun. Hindi pa yun. So, gamitin natin to para makapagpahinga. At syempre, alalahanin na ibinigay ng ating Ama, ang Panginoong Hesukristo, para tayo ay iligtas sa bundong ito. Ayan. Yan. Para maramdaman natin yung love ng Panginoon sa atin. Pahinga. Okay. Pero! Gagalit ka? Gulat ako. Gulat ka. Buti, walang gulat doon. Aray ko, huwag mong kurutin ang suso ko. May sakit ako. May gamot ka ba dito? Sa suso? Sa suso. Ano, patingin nga. Oh. Saging. Ang haba. Ha? Ang law-law na. Pero malamig dito sa auditorium mo, ha? Kasi sa Sparta, kaya ko mga init, lamig. Pero iba klase. Lamig? Anong gamit mong aircon? Ano ba tatak niyan? Hindi ko alam, basta may aircon. Bakit? Meron ka